Ang mga kamay sa Ward Luna. Si Ben, isang bagong pasyente sa Ward Luna ng San Lorenzo Hospital, ay naghahanap lang ng katahimikan. 2 araw na siyang narito, at sa kabila ng mga gamot o pain reliever na kanyang iniinom, patuloy pa rin ang pangangapos ng kanyang dibdib tuwing gabi. Hindi dahil sa kanyang asma, kundi dahil sa kakaibang pangyayari sa kanyang kwarto. Laging sa pagitan ng alas 2 at alas 3 na madaling araw, may mga nakirinig siyang yabag sa hallway. Mabagal, parang may naglalakad na may sapatos na goma. Hihinto ito sa labas ng kanyang pinto at susundan ng mahinang pag-ugong ng kumot na hinihila. Sa unang gabi, akala niya guni-guni lang. Pero nang ikalawang gabi, kitang-kita niya ang kumot sa kanyang paanan na unti-unting gumagapang palapit sa kanya, na tila ba may sarili itong buhay. Magpapadala lang po ako ng gamot, kuya, sabi ng nurse na tawagin na lang nating Myrna. Ang matabang nurse na laging nakangiti. Nang magreklamo si Ben, baka nananaginip ka lang dahil sa ininom mong gamot. Pero nang gabing iyon, nagising si Ben dahil sa malamig na haplos sa kanyang noo. May nakatayo sa tabi ng kanyang kama, isang babaeng naka-uniform ng puti na pang-nurse. Pero sa sobrang payat at putla, ang mga daliri nito ay may kahabaan at malalamig na dampi na humahaplos sa kanyang pisngi. Hindi ito si Nurse Myrna. At nagwika ang kanyang nakita na, "Oras na para sa iyong gamot." Bulong ng babae na may ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata, para bang ngiting aso lang. Napatalon si Ben at hinahanap ang ilaw. Ngunit biglang nawala ang babae sa labas. Narinig niya ang yabag na papalayo na ito. Kinaumagahan, sinabi ito ni Ben kay Dr. Reyes. Sabi naman ni Dr. Reyes, wala pong ganong nurse sa ward na ito, Ben. Sabi ng doktor, 5 lang kaming nurse dito, at si Nurse Myrna lang ang babaeng nurse sa gabi. Nang gabing iyon,
Handa si Ben. May dala siyang maliit na flashlight at ang kanyang cellphone. Hating gabi nung maramdaman niyang muling gumalaw ang kumot. Mabilis niyang binuksan ang flashlight at itinutok doon ito sa paanan ng kanyang kama. At doon niya nakita sa ilalim ng kumot may mga kamay ng babae, mapuputla na parabang wax. Ang ito'y unti-unting humihila ng kumot at nakita ni Ben kung paano lumitaw ang mga braso hanggang siko, hanggang balikat. At mula sa ilalim ng kama, umusbong ang isang ulo ng babaeng nurse na nakita niya. Ngumiti ito at sa ngiting iyon, nakita ni Ben ang mga ngipin nito na matutulis at maiitim. Alam mo ba kung bakit ako nandito, hanang babae? Hindi ka namin tatantanan. Ikaw ang hinahanap namin. Napasigaw si Ben at tumakbo palabas ng kwarto. Sa hallway, wala siyang makitang sino man. Biglang may narinig siyang iyak mula sa room 307. Isang silid na sinasabing sarado na sa loob ng 10 taon. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Sa pagbukas niya ng pinto, ay nakita niya sa loob ay isa sa nagpanginig sa kanyang buong katawan. Doon, nakahiga sa kama ay ang mga bangkay ng isang babaeng nurse. Ang leeg ay nakabaluktot sa isang hindi natural na posisyon. At sa tabi nito, nakatayo ang isang espiritu ng babaeng nurse. Ngumingiti. At nagwika ito ng, "Natagpuan mo ako. Ngayon, ikaw na ang papalit sa akin." Nang lumingon si Ben, naroon na ang mga nurse. Si Nurse Myrna, si Dr. Reyes, at ang iba pang staff ng ospital. Nakatayo sa labas ng pinto. May mga ngiti sa kanilang mga labi. Maligayang pagdating sa ward, Lola Ben. Wika ni Dr. Reyes. Dito, ang mga pasyente ay hindi gumagaling. Sila ay nagiging bahagi ng aming pamilya. At nang tumakbo si Ben patungo sa emergency exit, bigla na lang siyang nagpabalik-balik sa harap ng room 307 paulit-ulit hanggang sa maubusan siya ng lakas. Huli niyang nakita ang mga kamay ng babaeng nurse na humahabol sa kanya. At ang huling narinig niya
bago mawala ng malay ay ang bulong nito. Walang tatakas sa Ward Luna. Lahat tayo ay mananatiling magkakasama magpakailanman. Nang muling magkamalay si Ben, naroon pa rin siya sa kama ng room 307. Ang mabigat at ang milangis na katawan ng patay ng mga nurse ay nakadantay pa rin sa kanya. Ang malamig at matigas nitong noo ay nakasandal sa kanyang balikat. Sumikdo ang kanyang asma, ngunit wala siyang inhaler. Tulong! Pumailan lang ang kanyang sigaw. Ngunit parang kinain ng mga pader doon na pader ang tunog. Sa labas ng pinto, narinig niyang mahinang pag-uusap ni Dr. Reyes at Nurse Myrna. Bago nating kasama si Ben, wika ni Doktor. Ang boses ay walang pagtatangkang magpanggap bilang mabait. Ipakilala natin siya sa mga patakaran. Doktor. Pero kailangan muna niyang tanggapin ang kanyang kalagayan. Sagot ni Nurse Myrna. Tulad ng ginawa natin sa lahat. Biglang gumalaw ang bangkay na nurse na nasa tabi ni Ben. Ang mga kamay nito, kahit na matigas, ay umakyat at humawak sa kanyang muka. Ang mga mata nito ay biglang bumukas, malabo at kulay abo. Alam mo kung sino ako? Anang espiritu ng nurse na ngayon ay nakatayo sa tabi ng kama, nakatingin sa kanyang sariling bangkay. Ako si Elena. Ako ang huling tumangkang lumaban sa kanila. Ngayon, ikaw na. Paano ako makakalabas? Bulong ni Ben. Pawis na pawis at nanginginig. Hindi ka makakalabas kung patay ka. Sagot ni Elena. Ang sekreto nasa basement. Hanapin ang tala-arawan ng unang doktor. Dito malalaman mo ang katotohanan tungkol sa Ward Luna. Biglang nagkatinginan ng mga espiritu sa labas na parang nararamdaman ang kanilang pag-uusap. Biglang pumasok si Dr. Reyes. Ang kanyang mukha ay hindi na tao. Ang mga balat nito ay parang nasusunog at nabubulok na nagpakita ng tunay nitong anyo. Pinag-uusapan ba ninyo ang aming sekreto? Elena. Ani nito. At ang boses nito ay may halong tunog ng mga kampanang tumutugtog. Sa isang iglap, nawala ang bangkay ni Elena at ang kanyang espiritu. Naiwan si Ben na nag-iisa sa kama, nakaharap sa galit na doktor. Kailangan mong matuto, Ben. Anang doktor. Dito, ang katapusan ng iyong buhay sa lupa ay simula lang ng inyong paglilingkod sa amin. Tinulak ni Dr. Reyes si Ben patungo sa hall kung saan
nakatayo ang lahat ng espiritu sa ospital. Mga nurse, mga doktor, at maging mga dating pasyente na naging bahagi ng sumpa. Parehong nakangiti at nanlilisik ang mga mata. Ipakita natin sa inyo kung ano ang mangyayari kapag may tumutol sa amin. Wika ni Nurse Myrna. Dinala siya sa isang silid na puno ng mga lumang kagamitang medikal. Sa gitna, may isang lumang surgical table. Itinali si Ben doon. Ang bawat isa sa amin ay may tungkulin, paliwanag ni Dr. Reyes, habang naghahanda ng isang karayom na puno ng itim na likido. At ang iyong tungkulin, Ben, ay maging bagong bantay ng Ward Luna. Papalitan mo si Elena. Tinignan ni Ben ang karayom at napatingin sa mga mata ng doktor. Wala ng pag-asa. Wala ng lulusutan. Ngunit naalala niya ang mga huling salita ni Elena. Hindi ka makakalabas kung patay ka. Kaya't bago itusok ng doktor ang karayom, umaksyon si Ben. Tinatanggap ko. Bigkas niya. Na nagulat ang lahat ng espiritu. Tinatanggap ko ang aking kapalaran. Ako na ang bagong bantay. Nanatiling tahimik ang mga espiritu. At nagkatinginan sina Dr. Reyes at Nurse Myrna. Talaga? Hanang doktor na may bahid na pagdududa. Oo, pero hiling ko lang. Hayaan ninyo ako magpaalam sa aking pamilya. Isang huling tawag, pakiusap. Sabi ni Ben. Tumango ang doktor. Isa lang. Binigyan siya ng cellphone. Sa halip na tumawag sa kanyang pamilya, mabilis niyang binuksan ang kanyang email at nagsulat ng isang mensahe sa kanyang kaibigan, isang blogger na nagsusulat tungkol sa mga misteryo. Jose, kung mapabasa mo ito, huwag mo sana akong hanapin. Nandito ako sa San Lorenzo Hospital, sa Ward Luna. Basahin mo ang talaarawan ng unang tote sa basement. Si Elena, Susi. Wasakin ang sumpa. Ipadala mo ang mensahe ito sa lahat. Bago pa man mabasa ni na Dr. Reyes ang ginawa niya, bigla na lang lumitaw si Elena, kasama ang iba pang mga espiritu ng mga dating biktima. Nag-uumapaw ang kanilang galit at sama ng loob, at sinimulan nilang atakihin ang mga masasamang espiritu ng ospital. Tumakbo si Ben! Sigaw ni Elena. At sa gitna ng kaguluhan, nakalabas si Ben sa silid at tumakbo patungo sa emergency exit. Sa pagkakataong ito, nabuksan niya ito at bumaba siya patungo sa basement. Ngunit habang nagmamadali siya sa madilim na hagdanan, narinig niya ang boses ni Dr. Reyes sa kanyang likuran. Hindi ka tatakas, Ben. Kahit saan ka magpunta,
Dito ka pa rin magigising magpakailanman. At nang marating ni Ben ang pintuan ng basement, bigla nilang nawala ang hagdanan at nakatayo na siya muli sa harap ng room 307. Huminga siya ng malalim at napailing. Tama ang doktor. Wala ng takas. Ngunit ngumiti si Ben. Kahit paano, naipadala niya ang email at alam niyang may darating na tulong. O kaya may makakaalaman lang ng katotohanan sa Ward Luna. Pumasok siya sa dating kwarto at humiga sa kama. Naramdaman niya ang kumot na muling gumapang patungo sa kanya. Ngayon, hindi na siya takot. "O Elena," ani niya. "Tulungan mo ako maghintay." At mula sa sulok ng kwarto, lumitaw ang espiritu ng nurse. Ngumingiti ngayon ng isang totoong ngiti. "Oh Ben, maghihintay tayo. Sila ang susunod na pupunta sa Ward Luna." At sa labas, narinig na naman ni Ben ang yabag. Mabagal, mabigat, at puno ng pangako. May bagong pasyente na darating at handa na si Ben para dito. Ang mga yabag ay lumakas. Papunta na nga sa kanyang pinto. Ngunit sa halip ng takot ang naramdaman sa dibdib ni Ben, ay napilitan ng isang malamig na pagtanggap. Tinignan niya ang mga kamay ni Elena, na ngayon ay payapa nang nakatayo sa tabi ng pinto. Handa na magsalita sa bagong dating. Ngunit ang pinto ay hindi bumukas. Ang mga yabag ay dumaan at nagpatuloy papunta sa room 309. Ang kwartong katapat ng kanya. May nagbukas ng pinto at isang bagong pasyente. Isang lalaking may pilay at nakasaklay ang pumasok. Si Miguel, ayon sa pangalan na binanggit ng nurse na nag-akay sa kanya. Naramdaman ni Ben ang isang kakaibang pagkabahala. Bakit hindi dinala sa kanya ang bagong pasyente? Bakit sa kabilang silid? Anong nangyayari, Lena? Bulong niya. Napakunot noo ang espiritu ng nurse. Iba ito. May dala siyang liwanag. Nang gabing iyon, wala nang gumagalaw na kumot. Walang malamig na haplos. Sa halip, isang mahinang awit, isang dalisay, at malungkot na himig. Ang naririnig ni Ben na nanggagaling sa kabilang silid. Ito ay isang matandang kundiman, at ang boses ni Miguel ay puno ng isang uri ng kapayapaang hindi dapat naririto sa Ward Luna. Lumabas si Ben sa hall, at nakatagpo ng isang nakakagulat na tanawin. Ang mga espiritu ng ospital na sina Dr. Reyes at Nurse Mirna ay nakatayo sa labas ng room 309. Nakatingin sa loob sa pamamagitan ng bintana. Ang kanilang mga mukha ay hindi galit o masaya. Tila ba
nababagabag o nahihirapan. Anong ginagawa niya? Bulong ni Ben kay Elena. Umaawit siya para sa kanila. Sagot nito. Ang boses ay may paghanga. Para sa mga kaluluwang napabayaan at nagdurusan na dito, hindi siya takot. Wika ni Elena. Kinabukasan, nakipagkita si Ben kay Miguel sa common area. Ang lalaki, bagamat may kapansanan, ay may mga matang tila nakakabasag ng yelo. Alam mo kung anong nangyayari dito, diba? Tanong ni Miguel kay Ben na walang pag-aalinlangan. Napatanga si Ben. Oo. At bakit hindi ka natatakot? Ngumiti si Miguel. Isang malalim na may kaunting panglaw ng ngiti. 2 taon na ako nagtatrabaho dito bilang volunteer. Bago ako maaksidente. Kilala ko si Doc Reyes at si Nurse Myrna. Noong buhay pa sila. At alam ko din ang sumpa. Kinuwento ni Miguel ang buong kwento. Si Dr. Reyes, isang brilyante ngunit baliw na doktor. At si Nurse Myrna, ang kanyang asawa, ay lihim na nag-eksperimento ng mga pamamaraan upang pagilangin ang kamatayan. Noong 1960s, ginamit nila ang Ward Luna na noon ay para sa mga terminal patient bilang kanilang laboratorio. Nang mabuko sila at harangan ng kanilang pagtakas, nagpasabog sila ng bahagi ng ospital. Pinatay ang kanilang mga sarili at ang mga pasyente sa ward. Mula noon, ang kanilang mga kaluluwa ay napuno ng puot at nagnanais na makatakas. Kaya't pinilit nilang gawing espiritu ang bawat pumapasok na pasyente. Pero may isang bagay na hindi nila kayang kontrolin. Dugtong ni Miguel. Ang isang taos pusong pagtanggap at kapatawaran. Iyon ang kanilang kahinaan. Hindi nila kayang saktan ng isang kaluluwa na handang magpatawad at magmahal sa kabila ng lahat. Nang gabing iyon, muling umawit si Miguel. Ngunit ngayon, lumabas siya sa kanyang kwarto at naglakad sa hall. Ang kanyang awit ay isang panalangin. Sinundan siya ni Ben at nakita niya ang mga espiritu ng mga dating biktima, kabilang si Elena, na lumitaw at sumunod kay Miguel. Ang kanilang mga mukha ay naghahanap ng kapayapaan. Lumabas sina Dr. Reyes at Nurse Myrna. Ang kanilang mga anyo ay nag-uumapaw sa galit. Tumigil ka! Sigaw ng doktor. Ang kanyang boses ay isang malagim na unos. Hindi. Mahinahong sagot ni Miguel. Hanggat may hininga ako, patuloy akong magmamahal at magpapatawad kahit sa inyo.
Itinuro niya ang mag-asawang espiritu. Pinatawad ko kayo. Pinatawad ko ang ginawa ninyo sa amin. Isang hiyawan ng sakit at paghihimagsik ang bumugso mula kay Dr. Reyes. Ang liwanag mula sa loob ni Miguel. Ang kanyang dalisay na intensyon ay tila nasusunog sa kanila. Nagsimulang magdilim ang mga ilaw at ang mga pinto ay nagbukas sarado. Ben! Tawag ni Miguel. Ngayon na, sabihin mo na sa kanila. Naramdaman ni Ben ang bigat ng sandali. Tiningnan niya si Elena na tumango. Tiningnan niya ang mga naghihintay na espiritu ng mga biktima. At sa wakas, tiningnan niya ang mukha ng galit at pangungutya ni Dr. Reyes. Sa halip na takot, naramdaman niya ang isang bagay na bago. Habag. Tama siya. Ani niya. Ang kanyang boses ay malamlam. Tinatanggap ko ang nangyari sa akin. Pinapatawad ko kayo. Hindi na kami galit. Hindi na kami galit sa inyo. Malaya na kayong umalis. Isang katahimikan ang bumalot sa ward. At pagkatapos, isang mahinang pilay ng liwanag ang nagsimulang kumawala mula sa dibdib ni Miguel. Mapalibot sa bawat espiritu ng mga biktima. Kay Elena, sa mga dating pasyente. Ang kanilang mga anyo ay nagsimulang kumislap. Naging mapayapa at unti-unting nawawala na tila pinupunasan mula sa pagkaipit sa mundong ito. Ngunit si Dr. Reyes at Nurse Pirna ay nananatili. Ngunit nag-iisa na. Ang kanilang mga anyo ay hindi na nagbabanta. Tila nagsisisi at napakalungkot. Wala na. Anang doktor. Ang kanyang tinig ay wala ng lakas. Wala na kami magagawa. Sabi ni Dr. Reyes. At sila ay naglaho na nag-iwan ng hanging malamig at malungkot. Nakita niyang humina si Miguel na nakasandal sa pader. Dali-dali niyang tinulungan ang lalaki. Nagawa natin. Mahinang bulong ni Miguel. Ngunit bago pa man sila makalabas, ang huling yabag ay nakinig. Paparating. Ngunit ito ay magaan, mabilis. Tunog ng mga sapatos na isang security guard. Uy! Sino kayo? Bakit kayo nandito? Sarado na ang floor na ito ah. Sigaw ng guard na nakakita sa kanila. Dumaan ang mga araw. Nabawi ni Ben ang kanyang lakas. Ngunit ang kwento ng Ward Luna ay hindi pa rin tapos para sa kanya. Nakatanggap siya ng tawag mula sa administrator ng ospital. Natagpuan nila ang tala-arawan ni Dr. Reyes sa basement. Tulad ng sinabi ni Ben sa kanyang email. At
At isang bagay pa, sa ilalim ng mga guho sa basement, natagpuan nila ang mga labi ng lahat ng nawawalang pasyente. Isang gabi, na naginip si Ben, na nakatayo siya sa harap ng Ward Luna. At doon, nakatayo sina Dr. Reyes at Nurse Myrna. Ngunit hindi nag-iisa. Kasama nila ang kanilang mga pasyente. Ngunit sa panaginip na ito, hindi sila naghihirap. Tila sila ay payapa na. Tila ang pagpapatawad ni Ben at Miguel ay nagbigay sa kanila ng kapayapaan na hindi nila nakamit noong buhay pa sila. Ngunit sa isang sulok na nakatayo si Elena, ngumingiti. Tila sinasabi sa kanya na ang isang kabanata ay tapos na. Ngunit ang pakikipaglaban sa mga kadiliman sa ibang lugar ay magpapatuloy. At sa labas ng kanyang bintana, narinig ni Ben muli ang mga yabag. Mabagal, mabigat, hindi mula sa ospital, ngunit mula sa kalye. May iba pang ospital, may iba pang madilim na gusali, may iba pang mga kaluluwang nakakulong sa kanilang sariling mga sumpa.